Yung coach po ng Ivory Coast, maganda po sinabi tungkol sa Gilas ha. Kasama po dyan ang maganda ring pahayag tungkol kay Coach Chot Reyes. Dahil din siguro sa pahayag ng coach ng Ivory, nagbigay ng pahayag naman ito si Coach Norman Black. Ano kaya sinabi niya? No? Titingnan po natin. Tutukan po natin yan. Si Coach Chot Reyes, may mga revelasyon din po siya tungkol sa Montenegro na makakabakbakan po natin. Mamayang gabi po yan ha. Meron din siyang pahayag tungkol kay Kai Sotto, Jordan Clarkson at maging sa naging opensa ng Gilas laban sa Ivory Coast. Pero bago po yan, pakihit lang po ng ating subscribe button kung nagugustuhan nyo ang ating palabas ha. Kung medyo mabigat po yung subscription, pakilike at share na lang po ang ating video. Maraming salamat po. So sino-sino na nga ba dumating sa Pilipinas para po sa FIBA World Cup? Ito po ang ilan sa ating mga nakita ha. Mexico, andi dito na po yan. Ang Egypt na andyan na rin po yan. At ang Angola, andito na rin po sila sa Pilipinas. Pero iwan po muna natin sila ha, kasi matapos pong bakbakan ng Gilas Pilipinas ang Ivory Coast, may sinabi kaagad si Coach Dejan Prokic, partikular po kay Coach Chot, at sa Gilas Pilipinas. Ano kaya yung sinabi niya? Tingnan po natin sa report ng Spin. Mahusay na kupunan ng Gilas Pilipinas. Isang pambihirang player naman itong si Jordan Clarkson. Meron silang napakahusay na coach. Ginamit nila kung ano ang meron sila. Medyo mas malalaki sila kaysa sa amin. At ngayon, nagamit nila yun ng gusto. Kaya sa tingin ko, hindi na magiging problema ang Angola pagdating ng World Cup. Yan po yung pahayag ni Coach Dejan Prokic ha. Coming from a Serbian coach, malaking bagay po yan. Yung nakita po niya, no? Pero depende pa rin po yan sa magiging performance ng Gilas Pilipinas once na magharap na nga po sila ng bansang Angola dito po sa Pilipinas para po sa World Cup. Ang pahayag po ni Coach Dejan Prokic ay tila umago naman ang atensyon ni Coach Norman Black. Ano ang kanyang naging pahayag tungkol sa issue? Ito po ang sinabi ni Coach Norman sa The Manila Times. May iba pang mahuhusay na player ng Angola ha. Meron silang mahuhusay na point guard at small forward na nanalo na rin ng MVP sa kanilang professional league. Ilang taon na nakalilipas at hindi mo pwedeng baliwalain lang yon. So eto, babala po ito ha. Sa coaching staff, sa SBP and maging sa kabuuan mismo ng Gilas Pilipinas na ayon dito kay Coach Norman Black, merong mahuhusay na point guard at small forward na nanalo na nga ng MVP ang Angola na hindi natin dapat or hindi pwedeng baliwalain ng Gilas Pilipinas. So, yan po yung pahayag ni Coach Norman Black. Kung medyo nag-aalala si Coach Norman Black, si Coach Chot Reyes naman, ibinida naman niya ang napansin sa Angola at Ivory Coast. Ano nga bang masasabi ni Coach Chot dito? Ito po ang report ng Spin. Sinabi po dito ni Coach Chot na ganun kadiin dumipensa yung Angola. Talagang pinipressure nila ang basketball. Talagang umaatake yung kanilang mga guard sa rim. Meron silang malalakas na big men. Ang hahaba talaga nila. Sobrang athletic pa. So, yun ang sinasabi po dito, no? Kung tutusin, maganda talaga yung naging kabakbakan ng Gilas Pilipinas etong Ivory Coast. Kasi base nga po dito kay Coach Chot Reyes, halos pareho yung depensang inia-apply nitong bansang Angola. No? Nagpe-pressure, umaatake yung kanilang mga guard sa rim at yung mga malalakas na big men na super athletic pa rin. So parang kung titignan po natin sa isang side, base na rin sa pahayag ni Coach Dejan Prokic, magandang makbakan po yan, no? Ang Angola at Gilas Pilipinas. Sa palagay ni Coach Chot Reyes, ano ang pagkakaiba ng Ivory Coast at Angola? Ito ang pahayag ni Coach Chot sa report ng Spin. Sa tingin ko, ang pagkakaiba is yung Angola merong mas mahusay ng mga shooter sa labas kaysa sa kupunan ng Ivory Coast. Kinalaban namin ang Ivory Coast para paghandaan kasi itong Angola. So yung pagkakaiba po ng Angola laban dito sa Ivory Coast na ayon kay Coach Chot Reyes is merong mas mahuhusay na shooter nga po etong Angola kumpara nga po dito sa Ivory Coast. So yun siguro yung dapat nilang pag-aralan doon, no? Kung paano nila i-maximize ang depensa doon, no? Yung mga shooter sa labas, yun ang dapat nilang pag-aralan talaga para ma-neutralize po nila yung mga titira dito sa labas, no? Pero bago tuluyang makabakbakan ng Gilas ng Angola, andyan pa po ang Montenegro at Mexico, di ba? Anong masasabi ni Coach Chot sa magiging laban versus Montenegro? Mamayang gabi po yan. Ito po ang sinabi ni Coach Chot sa report na inilabas ng SBP.ph. Oh, Montenegro, ibang team na yan. Mas malakas yan. European style. Andyan si Nikola Vucevic. Walang dudang NBA starter para sa kanyang kupunan at ilang iba pa. Aminado siya na ibang kupunan, malalakas po ito, European style. Andi dito pa si Nikola Vucevic. So parang sa palagay ni Coach Chot, titingnan natin, no? Ano sa tingin ni Coach Chot ang magiging laro ng Gilas versus Montenegro? Ito po ang pahayag ni Coach Chot sa report ng SBP.ph. Diyan, mapapalaban talaga tayo. Pero titingnan natin, hanap namin yung mas mahusay na laro talaga sa Montenegro kumpara sa ginawa namin laban sa Ivory Coast. Ayan po yung pahayag. Sinasabi niya na mapapalaban po talaga tayo. Pero titingnan talaga natin. Well, ganoon naman talaga, no? Hindi naman natin malalaman yung resulta kung hindi natin masusubukan.
So mamayang gabi malalaan po natin kung ano ba talaga magiging resulta kung makakapasa tayo rito laban sa Montenegro, no? Pero guys, balikan lang natin ang bakbakan ng Gilas at Ivory Coast, ha. Meron daw kasing pinag-usapan si Coach Chot at Jordan Clarkson. Ano bang masasabi dito ni Coach Chot Reyes? Ito ang sinabi ni Coach Chot sa report ng SBP.ph. Pinag-usapan talaga namin yon. Maglalaro siya ng buong first half. Kailangan niyang makuha kasi yung kanyang game win. And then, he starts sa third. And if kailangan siya sa fourth, babalik siya. Eh di na kinailangan. So okay na yon. Pahinga, prepare na lang for the next game. So yung sinasabi dito, no, pinag-usapan po talaga nila ni Jordan Clarkson yung naging laro ni Jordan laban dito sa Ivory Coast, no? At ayon na nga po dito sa report na inilabas ng SBP, hindi na kinailangan si Jordan Clarkson dito sa fourth, kaya nagpahinga na nga po siya at naghahanda dito sa susunod na laban versus Montenegro. Sa bakbakan po ng Gilas at Ivory Coast, kumamada po si JC ng 13 points pero hindi maikakailang meron ding turnovers. Ano ang paliwanag dito ni Coach Chot Reyes? Sinabi po ni Coach Chot sa report ng SBP.ph na merong ilan pa ring baluktot sa opensa yung turnovers kasi first time na naglaro sila ng kumpleto, di ba? So, yun na nga yung sinasabi nila dito, no? Na hindi pa naman talaga nabubuo ang kupunan. Ngayon lang sila nabuo, isang laro pa lang, no? So, parang nga sinasabi dito ni Coach Sotres, pagbigyan natin kasi ngayon lang sila naglaro ng magkakasama, di ba? So, madedevelop at madedevelop pa yan once na tuloy-tuloy ang kanilang paglalaro. Actually, 2 laro pa yung sinasabi po dito. Ito nga, yung Montenegro at ang bansang Mexico. Sa pagpasok naman ni Kai Sotto sa Gilas, ano ang napansin ni Coach Chot Reyes? Ito ang sinabi ni Coach Chot sa report ng SBP.ph. Well, makikita mo talaga na hindi pa siya 100%. Pero he really makes a difference. Nakakatulong talaga siya. Nagdadagdag siya ng lalim na higit na kailangan sa kupunan. Sana makaalala ang likod niya. May 2 pa tayong laro bago ang opening night. So, concern pa rin niya is yung likod talaga ni Kai Sotto, no? Kasi ayon na nga sa report, meron talagang injury na kinailangan talagang ipahinga nito si Kai Sotto, no? Dahilan kaya ilang laro lang yung nasalangan talaga ni Kai Sotto bago nga etong World Cup. So, yun ang sinasabi niya rito. Sana makaalalay talaga etong likod ni Kai Sotto kasi aminado po siya na malaking bagay si Kai Sotto, ha? Although nakikita niya na hindi pa talaga 100% sa kanyang performance. Eto si Kai. Kayo. Ano sa palagay niyo naman ang kapalaran ng Gilas mamayang gabi kapag nagharap ang Montenegro at Gilas Pilipinas? Comment niyo po yan sa baba. Pag-usapan po natin. Tignan natin kung ano ang masasabi po ninyo. Maraming salamat.